Ito, excuse me. So, yan. Sa chapter 1, yung financial profitability, galing lang din naman yan sa summary nung sa chapter 5. So, yan lang din yun. Parang sinummarize lang natin. I-explain naman din natin siya further mamaya. So, dito naman sa chapter 2, para sa demand, binago ko lang yung way ng pag-compute nyo. Kasi, ang tawag dito sa ginamit ko ay basic estimation model. Ginagamit siya kapag konti lang yung information na meron ka about dun sa gusto mong kuhaan ng demand. So, nakukuha mo yon by multiplying market acceptability, population, tapos yung frequency ng agreement. Itong market acceptability tsaka frequency of agreement, yan lang din yung result galing dun sa survey na nakuha nyo. Tapos itong population of establishments, projection lang din yan galing dun sa unang or sa original na information na binigay nyo dun sa paper. So, yun lang din yung ginamit ko. So, hindi ko lang din sure kung pwede nyo ring i-cite kapag ina-explain nyo na nila galing siyang BPLO, ganon. So, ayan. Then, dito naman, same lang din, na ang ginamit ko ay basic estimation model. Since konti nga lang yung information na available. And karamihan, based sa sinerch ko, hindi readily available yung mga nasa previous years. So, kailangan talaga nating mag-estimate sa mga darating na taon na based sa raw information na meron tayo. So, yung population na yan, galing sa kung ilan yung unemployed na rate sa Antipolo. Based din dun sa previous na information na meron tayo. So, yun lang din yun. Galing lang din yung MA tsaka yung FOA dun sa survey nyo. Yun, makikita niyo na yun yung mga percentage ng agreements doon. Yan. So, same lang din since supply. Ina-assume natin na dun sa nakuha nating information, same lang yung application natin. Kasi nga, purely assumptions lang. And ang basis natin, yung initial basis natin. Kaya sa mga susunod na taon para sa supply, yun pa rin yung basis natin ng percentages. Yan, para makuha natin yung annual supply. And also note lang din pala na ni-read ko to para ma-edit nyo pa kung ano yung pang ilang table siya, ganun. Yan. So, yun lang din naman yan. Tapos, based kasi sa nakita ko ring information sa internet na yung unemployment rate ng Antipolo and normally talaga sa karamihan din ng places sa Philippines, bumababa ng 0.2% yung unemployment rate. Very essential siya sa business nyo kasi sila yung supply natin, di ba? Kaya kailangan i-account natin yung pag-decrease ng sige, ano po yun? Tanong lang, yung 0.2% na yung pagbaba ng unemployment rate, anong pwede naming ilagay based on the internet or may kukuhaan kami ganun? Okay, sige. Isa-send ko later kung saan. Hindi siya literal na based on the internet. Baka gisahin kayo kapag sinabi niyo based on the internet. Isa-send ko na lang yung Thank you. Sige. And reliable naman yung source na kinuhaan ko. Kasi yun din yung ginagamit namin sa researches namin before. So, dito naman sa demand and supply analysis. Normally, kapag sa mga ganitong businesses, hinahanap natin na dapat mas malaki yung demand kaysa sa supply. Pero based sa available estimation natin, mas malaki yung sa supply kaysa sa demand. Pero, it doesn't always mean na hindi profitable yung business natin. Yung supply na to, oversupply, pwede natin siyang gamitin as benefit
para sa business na to specifically. Kasi syempre, di ba kapag nag-a-apply tayo ng trabaho, hindi naman tayo agad yung matatanggap. May pool of employees pa sila na potentially kalaban mo sa pag-a-apply ng trabaho. So, hindi siya guaranteed na 100% na pag ikaw nag-apply, ikaw yung matatanggap. So, yun yung ma-recall natin na ginagamit natin yung mga employees na yun as supply. So, if ever, na kunyari, para kay business A, gusto niya ng isang gantong worker, skilled worker, si employee A, hindi pasado sa kanya. So, may iba pa tayong mga supply or iba pa tayong potential employees na pwedeng ibigay dun sa establishment na nanghihingi ng help natin. So yun, parang maraming options. Ganon. Tsaka makakatulong din siya na, kunyari, si establishment A, may dalawang employee na umalis sa kanila. Mabilis lang nating mapapalitan yung employee na umalis. Na hindi sobrang hirap maghanap ng supply para doon. So yun. More on a double-edged sword siya actually. Na baka dahil sa sobrang supply, may disadvantage siya sa business. Pero pwede natin siyang i-manage ng maayos. Yan. Dito naman sa pricing, based lang din sa napag-usapan before, yung 15%. Then, chinek ko din na 15% din talaga yung normal na placement fee para sa mga ganyan. Then, ina-note lang din natin for legal purposes na yung binibill natin sa kanila ay galing sa employer, hindi sa employee. Kasi doon yung sabi ko before na bawal kaltasan yung employee. Illegal talaga siya, pero alam ko may mga gumagawa pa din nun. Pero more on dapat sa overseas siya kaysa sa local. Yun yung memorandum. Dito naman sa projected sales, meron kasi parang percentage kung kailan ito ba ay matatanggap. Gaano kalaki yung chance na matatanggap yung isang employee sa normal basis, yung on average. Ganon. So, dito, in-explain ko lang din na kaya medyo mahaba yung paragraph. So, sa hiring companies, galing lang din yan dun sa population na ginawa natin before sa mga previous tables. Tapos, yung total market for employees, marirecall natin na sa survey results nyo, ang lumabas, ang normal dami na hinahire nila per quarter ay 225. Tama? So, yun. So, ginawa natin pessimistic view na dalawa lang yung kailangan. Bakit pessimistic view? Hindi, parang safe tayo mag-assume ng mga bagay-bagay. Compared kapag sobrang taas ng expectation natin tapos hindi ma-meet, diba? Parang mahirap siyang i-justify. Tapos mamaya sobrang taas din nung expectation natin sa mga sales. Tapos ito lang, magko-compute pa tayo for yung gap ng actual versus nung projection. So, mas safe din na mag-pessimistic view tayo sa mga gantong assumptions. So, let's say, yun nga, dalawa lang yung employees na kukunin ng isang establishment per quarter. So, minultiply ko lang yun, ilan quarters pa, meron 4. So, 8 times kung ilan yung hiring companies. Yun lang din kung bakit nakuha yung total market for employees. Ibig sabihin, ang assumption natin, sa buong taon, 8 yung employees na kukunin nila. So, para dito naman sa annual market share, based din yan dun sa, yung sa acceptance rate, kaya siya nakuha. Ay, sorry. Ay, sige. Ano yun? Pwede ulit kung saan nakuha yung 55,000 na hiring companies? Ayan, ito siya. Yung sa supply.
Hmm. Bali saan po siya nakuha? Yung dito sa population, 'di ba may ano tayo, yung sabi natin, asa na yun? Sabi natin sa previous na data na meron kayo before, na nag-i-increase yung number ng dito, ng mga establishment all throughout the years. So, multiply lang din natin siya. Sa Excel file ko, siya, multiply sa growth rate, kung gaano kalaki yung growth rate before. Kaya lang din siya nakuha. From 2023 yata yung, kinuhaan ko. Tapos, based doon, may nakuha akong growth rate. Tapos, minultiply ko lang ng minultiply hanggang sa magkaroon ng population. Ng projected population lang. Ayun, nasagot ko ba yung tanong? So, ibig pong sabihin, yung year 2025 is nakamultiply na siya sa 3.76%. Bali po sa 70,120 po kayo nag-base dyan. Saan specifically na table ka Hindi, yun sa ano lang naman po. Yun, nagtaka kasi ako bakit 55,000, which is, wala naman kami na-compute nung nakaraan na 50,000, which is, mali yung namin nun, table, pero hindi ko lang kasi sure kung saan siya nakuha. Galing lang din yan dun sa kinuhaan ko ng information. Based siya sa Antipolo na government, tsaka sa PSA ang alam ko. Kahit may specific target kami, like 25 to 39 years old lang siya. Yung nakalagay dun sa, hiring companies yung inaano natin, no? Ayun. Okay. May specific kami dyan, which is restaurant lang at saka coffee shop. Tinignan ko lang din doon kung ano yung normal na establishments. So, hindi naman sobrang laki ng establishments na, na hindi restaurant and coffee shop na meron sa Antipolo na nakalagay doon sa information na yon. So, since majority ng population na yun ay ganun, pwede nating i-assume na yun na yung number para doon. Pero pwede nating i-note na ang gap or ang problem ng feasibility study na to ay hindi fully nabigay yung information. Kaya gumagamit din tayo nung sinabi ko kanina, basic estimation model. Based lang din siya doon. Kaya nakukuha yung amounts na yan. So, isasend ko inanote ko na lang din. Isasend ko later yung mga sources para dun sa raw information. Para ma-check nyo din na, dito pala siya galing, itong amount na to. Ganun. So yung hiring companies, amount siya? Number lang talaga. Para population. Siya, diba? It's too big sa Antipolo. So, ayun, nasagot ko ba? Sige po, send na lang din po kay Pia nung yun po, yung raw information. Para if ever po na may tanong po ulit kami, siya na lang po ulit Kasi pag finalize po namin, tama po ba? Possible na magkaroon kami ng questions sa'yo. Sige. Go lang. Sige, sure. Kasi yung dito naman sa annual market share, galing din siya dito sa percentage, galing din sa survey results nyo. So, based dyan, ito yung willing na tumangkilik sa business nyo. So, dun tayo nakakuha ng market share. Tapos, i-multiply siya i-divide siya kung ilan yung total market for employees para makuha natin kung ilan yung ratio ng business natin para sa market share. So, ito yung
kung maalala natin, ang market share ay kung ilan yung allocation ng business natin compared sa ibang businesses. Yun. So dito naman, nag-come up ako sa isa pang pessimistic view na 40% acceptance rate para sa mga employees. So, yan ay normal para sa industries ng mga may recruiting agency. Ito yung pinakamababang acceptance rate on average. So, yan. Sa pessimistic view, yan ang din yung nakuha natin. Yan lang din yung nakalagay dyan. Then, ito naman, since nakuha na natin yung annual market share sa kabuuan, ito yan. Dito, sa susunod na table, inallocate lang natin siya based sa entry level and skilled workers. Dun sa survey na ginawa nyo, meron kayong 4 na type ng workers, 'di ba? Pero dun sa dalawa na ang supervise and managerial position, walang sumagot. So basically, ito lang din yung basis natin na 52.50% tsaka 47.50%. Then, yan, multiply lang din natin siya sa percentage, kaya nakuha tong mga allocation para sa each position. Yan. Medyo crucial kasi siya kasi magkaiba yung salary ni entry level versus kay skilled workers. So, di ba maaalala natin, ang pricing din pala natin ay based sa 15% ng salary nila. So, kailangan talaga nating i-differentiate kung sino ba yung kay entry level at sino ba yung para kay skilled workers. Yan. Ito lang din yung nakalagay doon. Ito naman, yung dun sa gross annual salary, galing siya sa average kung magkano yung annual na sahod ng mga entry level. Tsaka itong nandito naman sa skilled workers, ganun din, average nila. Then, itong allocation ng employees galing din sa previous na table. Connect lang siya. But basically, yung ginawa ko dito sa projected sales, pinakita natin ng step by step kung paano nakuha yung sa sales. Medyo iba siya sa ibang groups kasi hindi nila pinakita kung paano nila na-compute ng step by step. Ito para lang din may mapakita kayo sa panel na ganito namin siya kinompute. Ganon. Then, ayan. So, 15%, minultiply lang natin siya sa 15%. Kaya nakuha natin yung sales. Then, dito sa last na column, combine na natin yung sales from entry level and yung sales para sa skilled workers. Ayan. Yan lang din yung nakalagay dun sa paragraph. Then, ito pala, chinek ko lang din kasi para siya sa costing din natin and sa T-accounts na ginagawa ko. Yun. Kaya, if ever na matignan kasi, yung sa leasehold improvements kasi, sa financial accounting, siya ay ina-amortize. Hindi siya dine-depreciate. Kasama sa computation ng leasehold improvements nyo, yung furnitures tsaka fixtures, which is something na related sa PPE na dine-depreciate over time. So, sineparate ko lang siya doon. Pero all others, pwede na siya. So, based doon, tinanggal ko siya and in-add ko lang din yung kailangang i-add. Yan. So, itong nilagay ko, hindi nyo ilalagay dun sa mismong paper nyo. Guide nyo lang siya kung alin yung tatanggalin nyo dun sa original na table nyo. So, yeah, no changes. And yung furnitures and fixtures na lang yung different. Excuse me, saang table po yun? Yung may mahaba na, yung leasehold improvements yung nakalagay mismo. Alin po yung mga tatanggalin? Yung sa furnitures and fixtures. Yung sa fixture mismo.
Buo yun, tatanggalin. Opo. Okay. Yun lang naman po, yung sa fixtures lang. Oo, yun lang. Okay. Yun lang yung ihihiwalay. Ayan. So, itong material cost, minus ko lang din yung basta basically tinanggal ko lang din yung fixtures dun sa overall computation niya. Then ito na yung summary niya. Pwede nyong hindi ilagay, pwede din ilagay nyo. Or baguhin nyo na lang yung nakalagay mismo dun sa sa mismong table nyo. Para ano pa rin yung gusto nyong design. Yun pa rin. Sige, ano po yun? Bali po yung summary of cost, hiwalay pa yan doon sa 1 million na nagastos nung sa list improvement. Tama po ba? Hindi. Oo, hiwalay siya. Hindi, paano ko ba sabihin? Hindi na siya 1 million. Hindi umabot ng 1 million yung leasehold improvements. Kasi, kung makikita mo, sobrang laki nung allocation ng fixture and furniture dun sa leasehold improvements nyo. Sineseparate nga natin yung furnitures and fixtures dun sa total leasehold improvement. Kaya lang natin siya hinihiwalay kasi kunyari, umalis tayo dun sa umalis tayo sa inuupahan nating space. Yung mga furnitures and fixtures, madadala natin siya. Etong mga nandito sa leasehold improvements natin, so siya yung isang exception doon. Pero all others, yung dirty works, masonry, pag umalis tayo, hindi naman natin siya madadala. Compared dun sa furnitures and fixtures, bukod sa part siya ng PPE, madadala natin siya yung mga, nakita ko kasi dun yung mga nakalagay yung mga sofa, ano pa ba, rice cooker, ayan, pwede natin siya sa PPE. Yun talaga yung account title niya, dapat. So, yun. Pwede nating hindi tinanggal ko din basta tinanggal ko siya, pero hindi ko tinanggal yung sa labor niya kasi kasama din yun sa mismong cost niya. So, makikita mo na yung furnitures and fixtures na cost, mapupunta siya sa PPE natin later on sa balance sheet. So, yun lang naman yun. Pero, magkasama pa din sila. Ayan. Sige. Yan. Naglagay lang din ako ng kung magkano yung input VAT based dun sa leasehold improvement. Kasi yan lang din yung solution ko, kaya nalagay ko din. Pwede nyo ring i-account or pwede nyo ring sabihin na ito yung input VAT para dun. Kasi naglalagay din tayo ng input VAT para sa leasehold improvements. Ayan. So, ito lang, additional lang. Now, equipment ang tawag, hindi equipment and machinery. Kasi pag machinery, kayo ay isang manufacturing company. Ayun lang naman. Tapos, ayan. Ito pala, sige, ano yun? Sorry, ang daming tanong. Di ba based sa equipment and machinery, hindi ba yung mga machineries is yung mga parang heavy duty na na magagamit namin? Yung magagamit nyo kasi na na machineries, machineries, yung mga machine, ganon. Like nakita ko kasi ang nakalagay dun yung mga refrigerator, ganon. Hindi siya, hindi talaga siya part ng machinery sa financial accounting and reporting purposes mainly. Kasi ang ginagamit kapag may machineries ka kasi, nag-a-account ka din for maintenance cost. Mini-maintain mo yung kunyari, di ba, isang kang manufacturing company. So, may machinery ka. Kunyari, yung mga nagsosort ng mga bread, ganon. Every now and then, may skilled worker kang i-hire para i-maintenance yun. Like, ika-calibrate nila yung machine mo. Yung refrigerator, mga ganyan, hindi siya directly attributable sa pagkuha nyo ng generate ng revenue. Ang machine sa mismong product mo, yung sa refrigerator, television, hindi siya directly attributable sa pagkuha mo ng income. So, part siya ng PPE natin. Ayun, or ng equipment, yung mga nakalagay doon. So, ayun. Yun lang naman yung difference doon.
Then dito sa utilities, alam ko na-mention ko na siya, pero nilagay ko lang doon baka makaligtaan. Yung sa rent expense, VAT, tsaka yung sa kusa, hindi siya kasama sa utilities. Yung sa rent expense kasi, sa simula, based din doon sa lease na term nyo, binasa ko siya, magbabayad kayo ng advance, diba? So, sa simula ng taon, ina-account natin siya as prepaid rent. Tapos kapag na-incur na natin siya, nagamit na natin, naglalagay tayo ng rent expense. So, expense siya, pero hindi siya part ng utilities. Ang specific part lang ng utilities ay electricity, water, internet, telephone bill if ever na meron din kayo. Pero yun, since dun sa initial na list nyo, 3 lang yung pumasa as utility. So, yun lang yung i-retain nyo. Dito naman sa VAT, hindi rin siya part ng utilities. Ano siya, liability siya. So, makikita natin sa balance sheet natin na meron tayong VAT payable under ng liabilities sa susunod na chapters. Then, ito namang kusa. Sa iba, naglalagay sila ng kasi hinahalo na nila yung utilities expense dyan. Pero in reality, dapat ina-account siya as maintenance cost. Pero maintenance cost lang siya nung mismong dito. Kasi di ba yung sa kusa, yun yung part ng mall kung saan parang naglalakad yung mga tao, ganun. So yun. Part din siya ng parang annual na fee ba? Parang ganun. So, related pa rin siya sa rent expense. So, meaning, hindi nga siya kasama sa utilities. Yun lang din yun. Yung explanation ko, ba't ko siya tinanggal. Then, ito, ang alam ko na-address naman na to, yung sa limited liability. Kasi baka lang magtaka yung panelists kung anong ibig sabihin nyo ng limited liability, general partners kayo. Sa batas kasi, kapag kayo ay general partners, if ever na si partner A, sige, si partner A ay partner sa partnership na to. Tapos, yung partnership nagkaroon ng utang. Tapos, hindi na kayang makapagbayad ni partnership. Since general partners kayo, pwede kayong habulin ni creditor sa ari-arian nyo na personal kasi kayo ay general partners. Whereas kapag kayo ay limited partners, kung magkano lang yung inambag nyo, yun lang din yung pwedeng habulin sa inyo. Yun lang din yung difference doon. And kung ang dahilan nyo kung ba't yung nilagay yung limited liability, kasi kapag partnership kayo, hindi naman sobrang laki nung pwede nyong i-loan. I-clarify nyo na lang din siya dun sa statement. Yan. Ayan, ito din, sa mga previous na nagawan ko sa school nyo din, hindi nila ginawang employees yung sarili nila. Kasi kayo ay partners, kayo ay may-ari. So, isipin natin na yung salary, kunyari kasi general manager, ito yung salary niya, ganun-ganyan. May salary pa tayong tinatawag, partner's salary. Nasa dulo ng taon, or kahit sa middle ng taon, pwede kayong kumuha ng salary na pwede niyong ilagay sa articles of partnership nyo. Yun yung nakukuha natin kapag after na natin makuha yung net income after tax. So parang hindi natin pwedeng bigyan ng employee salary yung may-ari. Kasi parang anong sense nun, di ba? Yeah. Kaya, sige, ano yun? So, lahat po nung nung org chart namin or yung employees namin, hindi kami yung magiging employee namin. Oo. So, mag-hire may po kami ng lahat. Oo, mag-hire kayo. Ano po bang difference ng kami yung employees tapos or yung iba yung employees? Okay. Kapag kasi kayo pwede kayong sa partnership, pwede kayong magbigay pa rin ng service nyo. Pero babayaran kayo based sa partner salary nyo, hindi dun sa employee salary. Kasi ang partners ay hindi binibigyan ng employee salary. Based sa civil code yan. Na hindi siya pwedeng
bigyan ng employee salary kasi dapat ang employee salary ay binibigay lang kapag may employer-employee relationship. Paano kayo magkakaroon ng employer-employee relationship kung ikaw mismo yung may-ari? So, kaya hindi ka pwedeng magbigay ng employee salary. So, ang ginagawa din ng karamihan din sa school nyo, hindi sila yung employees. Tapos nakalagay lang na ito yung si recruiter. Walang specific name kung sino yung na-hire para doon. General siya, common noun lang ganun. Then, pinapabago ko lang din yun sa org chart nyo para ipakita na pantay-pantay yung general partners kayo, tapos nakalagay sa articles of partnership nyo, walang nakakalamang sa contribution. So, dapat, pantay-pantay din kayo ng power. Pero may exception yan. Pwedeng, dun sa 5 partner, mag-a-appoint kayo ng isang managing partner. So, si managing partner, siya yung partner na bahalang mag-manage ng buong partnership. Kasi siya yung pinagkakatiwalaan ng lahat ng partners. If ever na si partner B, partner C, hindi nila kayang gampanan yung parang mga task nila as a partner. May ina-appoint talaga na na managing partner kahit kayo ay general partners. So, yun lang din naman yan. Sa civil code din yan based. Okay, thank you. Based sa salary ulit, hindi naman questionable yung salary namin na nilagay dun sa table. Hindi naman. Okay siya. Yun lang. Hindi kailangan baguhin. Okay, thank you. Ayan. Then, eto. Sa chapter 5 na tayo. Dito, pabago lang din ako nung ano bang binago ko dito? Wala akong binago sa useful life, pero may dinagdag pala akong iba na equipments na hindi nyo nalagay dun sa useful life table nyo. Ito, kaya lang siya may color code kasi ginamit ko siya sa pag-differentiate kanina nung PPE versus kung alin yung hindi PPE, ganun. Kaya disregard nyo lang yung color. Ayan, tapos hindi nyo rin kailangan ilagay yung annual depreciation, pero kung gusto nyo, ilagay nyo. And itong sa locker pala, tinanggal ko siya kasi na double entry yata kayo. Ayan, same lang din siya nung useful life dito sa 9-door locker. Nung pagkakita ko, alam ko same lang din siya ng item cost. Kasi hindi ko siya mahanap dun sa sa leasehold improvements, hindi ko rin siya mahanap dun sa sa chapter 3 nyo. Chapter 3 ba yung chapter 4? Yun. So, tinanggal ko siya. Then, ito namang toilet, faucet, exhaust fan, laboratory. Kasama siya sa leasehold improvements nyo. Hindi nyo kailangang i-account yung depreciation niya. So, tatanggalin din namin siya sa useful life? Oo, sa useful life lang naman. Sa useful life lang siya tatanggalin, hindi sa table sa taas. Oo, hindi. Okay. Tapos, itong trash bin tsaka doormat, part siya ng supplies. So, hindi nyo rin, okay lang na hindi nyo ilagay unless kung ang worth ng trash bin mo ay 15,000 isa. Yan. Hindi siya significant para gawan ng depreciation. Yan. Tapos yan, mga PPE nyo, kailangan talagang i-depreciate yan. Tapos, hindi ko lang maalala kung alin dyan yung mga inad ko, pero may mga inad ako. Siguro ito, yung laptop, hindi siya naka-account dun sa initial na useful life. Pero since part siya ng business nyo, kailangan din i-account natin yung yung depreciation niya. Kasi ginagamit natin siya sa business. Then, nag-add lang din ako ng statements para sa general assumptions. Pero, lahat din ng nilagay nyo, okay na siya. Then, ito din, since nagbago yung sa leasehold improvements nyo, magbabago din dun sa total project cost. Then, utilities, licenses. Hindi ko na din pala, sabi ko may babaguhin ako, pero naisip ko, sige, okay na yun. Yan. Para din may allowance kayo sa cost.
Then salaries, kung ano din yung nilagay nyo, hindi ko na siya super dinouble check. Upon reviewing naman, tama naman siya. So, hindi kailangan Furnitures and fixtures, ayan. Kung mapapansin nyo, dun sa una yung furnitures and fixtures, parang 400 something lang yata siya. Dahil dun sa wall clock. Tapos nilagay nyo na nakanote siya. So, yun. Yung mga tinanggal natin sa leasehold improvements, dinagdag natin sa furnitures and fixtures dito. Then, inallocate lang din natin yung kung alin yung mga equipment, nilagay din natin sa under ng equipment. And yung advertising as is. Kaya na-compute yung total project cost. Yan. Ay, eto din pala, sa office supplies, bumaba siya. Kasi, chinek ko yung computation nyo ng office supplies ay monthly pinapalitan. Or monthly dinadagdagan. Yung iba naman doon, hindi naman necessarily kailangan palitan monthly. So, tinanggal ko yun. Monthly basis niya. So, ginawa kong annual na siya. Excuse me. As ito, for formalities lang. Siyempre, yung financial statements nyo ay dapat inline sa PFRS para kayo ay walang penalty sa BIR. And sinasabi din natin na lahat ng rules and regulations ni DOLE ay sinusunod natin para wala tayong penalties, fines, tsaka pending lawsuits na makikita sa future. Kasi kapag may pending lawsuit tayo, kailangan mag-account tayo ng provision, which is another account title siya sa balance sheet natin. Since sinusunod natin yung regulation si DOLE, hindi natin nakikita yun sa future. So, hindi natin kailangan mag-present ng provisions regarding lawsuits. And sa computation naman ng income tax, gumamit ako ng graduated income tax na makikita sa BIR. And dun based sa projected sales nyo, yun lang din yung basis nun. Ang alam ko dun kayo pumasok sa last bracket na over 8 million. Yan. Ano po yung graduated income tax? Yung graduated income tax, ito talaga yung ginagamit. Kung nakakita na kayo ng BIR form para sa income tax return, makikita nyo na nagko-compute sila ng tax based dun sa graduated income tax. Itong graduated income tax na to, isa siyang basis na ginawa ni BIR para i-guide yung mga taxpayers kung magkano yung total income tax na babayaran nila. So ito, ninyo naman pwedeng i-cite nyo yung BIR website kasi nakalagay siya sa BIR website. Yun. Then yung computation niya, nag-iiba siya over years. Tapos i-assume natin siya dito na hindi siya magbabago. Ito yung usap-usapan lagi na, tumaas na naman yung tax ko, ganyan-ganyan. Kasi minsan, binabago ni BIR yung basis ng income tax natin. Yan. May sarili siyang computation na guided talaga mismo ni BIR. Ang tawag doon ay graduated income tax table. So, hindi siya magiging questionable kung bakit hindi tumaas yung tax namin. Oo. Kasi makikita mo na bumababa ng konti yung sales nyo. So, syempre, bababa din yung tax na ini-incur nyo. Yun, parang domino effect siya. Yes. Pero if ever naman nataroon kayo, ano yung graduated income tax? I-search ay pwedeng maglagay kayo ng separate tab para if ever ipapakita nyo sa panelists na ito po yung ito po yung isasend ko na lang din para mas clear sa inyo. Yung mismong itsura ng graduated income tax. Next. Yan, sige, note ka na. Then, ito. Ang normal na business kasi, so number 4, may dalawang types ng business based sa VAT. Non-VAT tsaka VATable. Si BIR ay naglalabas ng guidelines na kapag kunyari, ang isang business ay nakikita niyang magkakaroon siya ng sales na gross sales na lagpas ng 3 million, kailangan mag-voluntary register ng VAT. May disadvantages and advantages kasi kapag nag-non-VAT ka. Pero yung
ano natin sa non-VAT, disregard natin kasi hindi naman tayo non-VAT. So dito, before pa mag-commence yung business, kailangan na natin mag-register as vatable enterprise. Kasi magkakaroon tayo ng penalties din kapag hindi natin, and magkakaroon din ng mahaba-habang usapan pa kapag hindi tayo VAT registered agad. Kasi nakita natin sa projected sales natin, nalalagpas tayo ng 3 million threshold ni BIR. Ayun lang yan. So, ang benefit naman kapag naglagay tayo ng naging vatable enterprise tayo ay pwedeng maglagay ng input VAT at output VAT. Meaning dun sa total cost natin, nagtatanggal tayo ng VAT. Tapos dun naman sa sales, naglalagay tayo ng output VAT. So, ino-offset lang yun sa isa't isa or mina-minus, ganon, para makuha yung VAT payable. Yan. Ma-explain din naman siya further sa financial statements. Tapos, ayun nga, yung nilagay kong assumption, yung lahat ng salaries ng supplies, bibili natin sa start ng operations natin sa bawat taon, at kung ilan lang yung binili natin, yun lang din yung gagamitin natin sakto sa buong taon. Para hindi tayo nagkakaroon ng ending balance sa supplies natin. And ina-assume din natin based sa concept na to na hindi natin kailangan maghintay or sa management services na term na delivery time are para doon sa supplies na kukunin natin kasi readily available naman siya. Ayan. Sa expenses naman, ito yung normal na medyo nabasa ko siya pero di ko sure kung same ba tayo ng concept dyan. Pero ito yung normal na concept kapag expenses. Kung kailan mo siya in-incur, doon mo siya babayaran. Kaya, ninonote din natin kagaya ng sa iba, wala tayong ini-envision na interest, fees, tsaka surcharges kasi magbabayad tayo on time. Ayan. Tapos dito naman sa number 7, ina-assume natin na smooth sailing yung operation natin. Wala tayong araw na idle na hindi natin tinignan based sa schedule natin. And wala tayong ina-account na fortuitous events. Kasi ang fortuitous events ay hindi talaga natin may estimate kung ilang araw siya or kung kailan siya mag-o-occur. Ganun. Ang fortuitous event kasi mga flash floods, typhoons, earthquakes. Di ba sa isang taon hindi naman natin kayang i-accurately estimate kung ilan yung magiging ganong sakuna. So, hindi natin siya ilalagay. If ever lang din kasi natanungin kayo na, anong contingency plan niya, gano'n. Ayun, yun lang yung pwede niyo masagot. Then, sabi ko nga, kayo as partners kayo, owners kayo, mag-hire kayo ng employees para as recruiter, yan, yada. So, ina-assume din natin na hindi magre-resign dun sa loob ng 5 years na yon. Bakit siya relevant as a general assumption? Kasi syempre kapag nag-resign yung isa sa employees natin, additional cost siya sa training, maraming mawawalang opportunity cost, diba? Kaya hindi din natin nilalagay na may employees na aalis. Ito, para lang magkaroon tayo ng balance sa cash and cash equivalents. Naglagay din ako ng 20,000 pesos na cash on hand and yung residual niya ay ilalagay sa bangko. Itong concept na to ay para sa auditing purposes. Kasi kapag ikaw ay isang VAT registered, in-audit din, kailangan magpapasa ka ng audited financial statements, diba? So, part ng auditing, kung itong company ba na to, ginawa ba niya yung lahat ng makakaya niya, inherently, mataas yung inherent risk niya kasi maraming pwedeng mangyari. Like, yung employee nyo, nakawan kayo, ganun. So, as a safety feature ng company nyo, kailangan i-deposit nyo yung pera nyo sa bangko. So, ito lang din yan. Para magkaroon lang din ng balance sa cash and cash equivalents nyo. And 20,000 is okay na para sa buong taon. Or basta nire-replenish lang din siya. As in,
kapag umabot ng 20,000 yung cash on hand nyo, yung residual, i-deposit nyo. Ayun, yun lang din naman yun. Then, sa sources of funds, ito na yung, okay na yung, yung paragraph nyo. So, hindi ko na siya inedit. Tapos, nilagyan ko lang din siya ng specific na annual partner salary na 200,000 each kayo. Walang specific basis kung bakit 200,000. Non-questionable naman po yan, di ba? Sorry, nag-choppy. Non-questionable naman po yan kung bakit yung annual partner salary namin is 200K. Oo, non-questionable yun. Kasi based siya sa napagkasunduan nyo. And also pala, pa-note din na ilagay nyo siya sa articles of partnership nyo na meron kayong annual salary ng 200,000. Okay, noted. Then, dito na tayo sa projected financial statements. Etong sales nyo ay sa income statement. Yan. Yung sales natin, makikita natin na galing din siya doon sa projected sales pero ni-net of VAT na natin. Tinanggal na natin yung portion ng VAT sa kanya. Kasi nga, liability siya. So parang, ang concept kasi ng VAT kapag nakapag-benta ka, may VAT agad yon. So kailangan payable agad siya. Hindi siya, walang exception sa pagbabayad ng VAT. Lalo na kung ikaw ay isang VAT registered. So yan, tinanggal na natin siya for income statement purposes. Tapos yung operating expenses natin, nakalista naman dyan. Cost of service, dito pala makikita natin later on na nag-account ako ng 5,000 as cost per employee. Yun. Then, yan, nagbabago din siya. Okay. As you can see sa sales, bumababa siya over time kasi bumababa din yung unemployment rate, diba? Sila yung essential nga, sabi ko, sa business nyo. Pero it doesn't mean na bound para magsarado yung business nyo. Kasi ang unemployment rate, naglalaro lang naman ng increase and decrease yan. Pero walang significant increase and decrease unless magkaroon ng major sakuna kagaya ng pandemic. So, if ever natanungin kayo na, bakit pababa yung income nyo? So, pasarado na kayo kapag nagtagal? Syempre hindi naman. Kasi lagi talagang present ang unemployment sa nature ng economics. So, hindi kayo bound para magsara. If ever natanungin lang din kayo na bakit pababa ng pababa. Syempre, kung pababa ng pababa yung sales nyo, pababa lang din ng pababa yung operating expenses nyo, specifically sa cost of service. Pero all others, ginawa natin siyang fixed kagaya nung sa rent expense. Ina-assume din natin na hindi magbabago yung renta ni, kahit nakalagay siya sa leasehold. Kasi hindi naman sinabi ni lessor kung kailan siya mag-i-impose ng increase. Then, sa advertising expense, yan lang din yun. Maintenance expense, ito yung dun sa kusa, tsaka sa service desk. Tama ba? Ayan. Ay, service deck na nakalagay dun sa leasehold. Ay, lease contract nyo. Sorry. Ayan. Sa depreciation expense naman, based sa computation sa taas na pinakita ko kanina, yung may color. And ina-assume din natin na yung iba kasi dun, di ba, 5 years, ganun, tsaka 10 years. So parang naging fixed din siya, pero hindi siya necessarily fixed. Pero since sa nature ng business nyo, halos fixed siya, so nakalagay lang din siya na same sa buong 5 years. Yan, salary expense, ina-assume din natin na hindi siya magtataas, so same lang din siya over the 5 years. Licenses, ganun din. Kasi yung mga mayor's permit, mga ganyang permit, normally, di ba, 1 year lang yung tinatagal niya. So, yearly din tayo nag-re-renew. Kaya, same lang din yung amounts for 5 years. Office supplies expense, ganun din. Then, sa amortization expense, ito yung amortization, sabi ko, yung leasehold improvement ay ina-amortize. Hindi siya dine-depreciate. So, kaya makikita nyo na may depreciation expense tayo at meron din tayong amortization expense. Then sa utilities naman, inassume din natin na fixed na siya. Kasi kung ano mang mangyari, di ba same lang din naman yung consumption. Pero generally, talaga siya, hindi siya fixed.
Ayan. Wait, sorry. Tapos dito naman, para makuha rin natin net income before tax, yung sa sales, may minus lang din natin yung sa operating expenses. Tapos yung income tax, based siya dun sa napag-usapan natin graduated income tax. Nagbabago siya, pero hindi ganun kalaki kasi naka-base niya siya kung magkano lang din yung kinita natin. So, ima-minus natin siya para makuha natin yung net income after tax. Yan, sa financial accounting. Ganun. Then, yun na yung laman ng ating income statement. Dito naman sa projected balance sheet, ang current assets lang natin ay cash and cash equivalents kasi wala tayong, sabi natin, di ba, sa dulo ng taon, dapat wala na tayong office supplies. So, kaya ang laman lang ng current assets natin ay cash and cash equivalents. Tapos ito, galing lang din siya sa kung ano yung natira sa T-accounts. Then, sa non-current assets naman, security deposit na sinabi nyo doon sa lease term nyo, di ba? Naglagay kayo ng security deposit. Ang nature ng security deposit, hindi mo siya makukuha hanggat hindi natatapos yung yung lease mo. So, sa 5 years na yan, naka-lease pa din kayo dun sa specific space na yon. So, hindi nyo makukuha. Hindi rin siya mababawasan and hindi rin siya madadagdagan. So, sa bumabawas siya. Sa PPE naman, naglalagay tayo ng depreciation, kaya nababawasan din siya. Pero kung makikita mo, mas mabilis yung pagbawas dun sa PPE compared dun sa yung ina-amortize lang natin. Yung sa leasehold improvements pala, nakadepende kasi siya kung ilang years yung nakalagay sa contract na lease nyo. Ay, dalawa basis niya. Either sa useful life nung leasehold improvements nyo or sa lease term nyo. So, yung leasehold improvements na ina-amortize natin, nag-base ako kung ano yung ilang years yung basis ng contract nyo. So, 15 yung nakalagay doon. So, dinivide lang din yan sa 15 years. Tapos yun na yung every 15 years, every year yun yung binaminus. Kaya, hindi sobrang laki. Tapos, all others, i-add siya as total assets. Then, kung maalala natin sa financial accounting and reporting natin, dapat tugma yung total assets tsaka total liabilities and equity. Then, next naman, sa liabilities and equity, wala tayong minention na maglo-loan tayo, wala tayong minention na mag-i-installment tayo sa mga sasakyan, ganyan. Kaya, ang current liabilities lang natin ay VAT payable. All others, wala tayong na-mention na liability kasi kagaya nga yung sa utilities, babayaran natin siya agad. So, hindi tayo magkakaroon ng utang. Kaya yan lang din yun. Bakit may natitira sa VAT payable? Kasi ang nature ng VAT, kapag nagbabayad ka, 4 na beses mo siyang babayaran sa loob ng taon, quarterly. Ang deadline para sa last na payment para sa isang buong taon ay para sa next year na, January 25. Nagbabalance sheet tayo sa dulo ng taon, year-ended December 31, di ba? So, December 31, hindi pa natin nabayaran yung portion na para doon sa October to December na VAT. So, ina-assume natin siya na makakarry over siya sa next year. Kaya tayo ay may current liability, specifically na VAT payable, na natitira lagi every year. Then, yung computation lang din niya, galing dun sa VAT payable, dinivide ko sa 4 kasi nga quarterly. Kasi hindi naman natin specifically mapaproject kung ilan yung specific sales natin monthly na sobra. Mas tedious pa siya. So, mas may shortcut way para gawin yun sa projected financial statements na i-divide lang siya sa 4, tapos yung i-multiply mo siya sa 3, yun yung binayaran. Yung portion na natira, syempre, yun yung payable. Yan lang din yung dahilan kung bakit yan yung VAT payable natin. Then, sa equity, yung galing dun sa sa previous na cash, binabalik natin siya sa owner's equity.
based sa ordinary cycle ng accounting, di ba? Kung ano yung natirang cash or dun sa income summary, kino-close natin siya sa owner's equity, di ba? Kaya dumadagdag kung magkano yung residual nung taon na yun, tayo ng salary, di ba, ng mga partners. So yun, mina-minus din natin siya sa equity natin. Yan, so overall, nag-balance naman siya all throughout the 5 years span. Tapos itong notes to financial statements, ayan lang din yung note. Kunyari sa cash and cash equivalents, note 1 siya, nakalagay dito. So ito lang din yun. Based sa general assumptions na sinabi ko kanina, nagtitira tayo ng 20,000 na cash on hand. Then yung residual ay cash in bank na. Pinakita lang natin na naglalagay talaga tayo ng balance sa cash in bank. Then sa note 2 naman, yung leasehold improvements, yan, nag-account lang tayo ng annual amortization, which is yan, mina-minus natin. Tapos, makikita natin na yung leasehold improvements na final magtutugma dito sa balance sheet natin sa taas. Yun lang din yun. Then, dito sa PPE, for the sake of financial reporting, dinifferentiate natin yung office equipment tsaka yung furnitures and fixtures. Pero yung accumulated depreciation, pinagsama na natin. So, yan. Ma-minus lang din natin. Kaya nakuha yung umagana yung PPE sa taas. Ito naman, sabi ko, matatakal natin dito sa VAT payable yung mismong nangyari dun sa income statement natin. Sa output VAT, galing yan dun sa sales. Then yung input VAT, galing yan sa specifically yung, kaya lang mataas yung dito sa input VAT kasi naglalagay tayo ng input VAT sa leasehold improvements natin. Ginawa siya sa year 1. So meaning, sa year 1 din natin siya babayaran. Sa mga susunod na taon, hindi naman tayo nag-incur ng leasehold improvements. So walang malaking input VAT na nilalagay. Kaya yung sa mga susunod na taon, bumaba na siya. If ever natanongin lang din kayo. Sorry. Tapos, ayan, sabi ko nga, mina-minus lang din siya. Kaya nakukuha yung amounts na yan. Tapos, yung dun sa VAT paid, in-explain ko na yung sa 3 quarters lang yung mababayaran natin sa ordinary course of business. And yung VAT payable, yung residual na babayaran natin every January 25th the following year. Yan. Yan. Sa statement of changes in equity naman, ito lang yung detailed report kung anong nangyari na sa equity nyo. Kaya kung mapapansin nyo, wala tayong note 5 para sa equity. Kasi ito na yung explanation para sa equity. So, 300,000 yung initial na investment nyo. Tapos, yung hindi naman din tayo nag-account na mag-i-invest pa kayo ng additional capital sa buong 5 years span na yon. So, walang nakalagay dyan. Then, sa share for profit, ito yung galing dun sa residual ng income summary na sabi natin ay kino-close natin sa closing ng journal entries. So, yan lang din yung allocation nyo. As you can see, pare-parehas kayo ng allocation dun sa net profit kasi kayo ay general partners and sabi nyo, ang share ng profit nyo ay equal sa kung magkano yung contribution. So, equal kayo ng nakukuha. Then, sa withdrawals naman, nagsabi tayo na ito yung withdrawals niya. Ay, okay. Kain ko lang pala na. Baguhin ko pala yung dun sa initial na table sa capital kanina. 200,000 lang yata yung nakalagay dun. Yan, baguhin ko lang. Ngayon ko lang din napansin. Sorry. Yan, change ko na lang din. Yan. Tapos, all others, kung ano yung pro forma ni changes in equity, yun lang din yun. Ayan, so, sa year ended, ito na yung equity nyo. And makikita nyo na yun lang din yung nakalagay sa balance sheet mamaya. Ay, sa taas. Yan. Tapos, naka-carry over kasi siya sa susunod na taon. Kaya kung ano yung ending dito, ito lang din yung beginning sa simula. Tapos, yan. Cycle lang yan. Kung ano yung residual sa income summary, yun lang din yung nilalagay dyan. Hanggang sa
ma-reach nyo yung year 5 na ito na yung amount. Yan, wala namang masyadong nagbabago aside sa kung magkano yung nadagdag. And since fixed nga yung withdrawals nyo, so konti lang din yung nababawas. So, lumalaki yung equity nyo over time. Dito naman sa profitability index, ayan, may separate computation pa talaga siya dapat. Pero hindi ko na din pinakita. Pero based sa future cash inflows na makikita din dito sa payback period, yan, profitable siya. Then, dito sa return on investment, medyo, kung mapapansin nyo, ang normal talaga sa mga ibang industry ay minsan hindi sila nakaka-ROI sa isang taon, or mag-ROI man sila, hindi doble kung magkano yung in-invest nila. Dito, kaya lang tumaas yung ROI nyo kasi wala kayong ibang wala kayong pinagbawasan masyado ng pera nyo. Like, yung sales nyo, nanatili lang siya yung cash na nakuha nyo sa sales, nanatili lang siya sa company nyo. Hindi kayo nag-invest, hindi kayo gumastos ng sobrang laki. Kaya hindi nababawasan yung cash. Kaya tumaas din yung kaya tumaas din yung ROI nyo. Pero pwede nyong i-justify na normal siya dahil sa specific data na meron kayo. Kasi nga, hindi kayo nag-disburse ng sobrang laki. So, yung natitira, nandun lang siya sa business. So, nag-ROI agad kayo ng first year. Tapos yan, in-annual ROI lang natin. Medyo risky siya in general. Pero since nakita natin na fixed naman siya, magandang investment siya. Based lang din sa nature ng ROI. Then sa payback period, may rule of thumb tayo dyan na madali lang sa management services, madali mong makikita agad kung kailan ka magpe-payback period. Payback period kung kailan mo makukuha agad yung worth ng investment mo. Based sa annual cash inflow. So, then, pinakita ko lang din kung paano na-compute yung annual cash inflow, which is yung net income, nagaling din sa financial statements kanina. In-add back natin yung depreciation. Bakit? Kasi ang depreciation ay isang non-cash expense. Meaning, hindi talaga tayo naglabas ng pera. So, hindi siya inflow-outflow. Kaya natin siya ina-add back para makuha yung annual cash inflow. So, ayan na yung annual cash inflow. Tapos, nilatag lang din natin siya vertically para mas madali para sa rule of thumb natin. Na, makikita natin 1.5M yung investment natin. Pero, yung annual cash inflow sa year 1 ay nag-exceed agad sa 1.5M. Kaya ang payback period natin ay sa year 1. Excuse me. Sige. Ano yun? Based lang sa nakita ko parang pababa siya ng hanggang year 5, pababa siya talaga. Oo. Kasi nga, nasabi natin na bumababa yung unemployment rate. Yung unemployment rate, essential nga siya sa business natin. So, sila yung supply natin. So, kung pababa sila ng pababa din ng pababa yung natin. Pero it doesn't necessarily mean nga na bababa talaga siya ng sobra na to the point na magsasara yung business. Kasi ang unemployment rate ay lagi talaga normal siya sa economics natin. So, hindi siya kahit kailan mawawala. Bababa siya, pero may mga susunod na taon na tumataas siya. Okay, thank you. Ayan. Ay, kaya lang din pala siya bumababa ngayon dito sa projected natin. Kasi ang inassume natin ay 0.2% yung ibababa niya every year. Kaya siya bumababa. Pero kung magkakaroon tayo ng data na makikita natin na tumataas and bumababa siya, ma-account natin siya. Pero since sa general assumptions nga ay 0.2% yung pagbawas, kaya yun lang din yun. Ayan. Dito naman sa financial statement ratios, ayan.
Dito sa liquidity ratios, makikita natin kung gaano ka-liquid yung business natin, kung gaano kabilis na i-cover ng pera natin or ng assets natin yung mga liabilities natin. Ang liabilities lang natin kanina, di ba, VAT payable. So, yun lang din yung babayaran natin. Kaya makikita mo sa current assets, ito lang din yung cash kanina. Kasi yun lang din yung current asset natin. All others non-current na siya. So, hindi natin siya sinasama kasi ang pinakompute natin ay current ratio and quick ratio. Also pala, marirecall natin na hindi tayo manufacturing or merchandising company kaya wala tayong inventory. So, meaning, yung current assets natin, same lang din. Kasi wala ngang inventory. So, parang iisa lang actually yung naging result, di ba? Sa tatlong ratio na yan. Current ratio, quick ratio, tsaka cash ratio. Meaning lang din yan, sa bawat asset, kunyari, ang amount ng asset natin ay piso. Sa bawat piso na meron yung company, nakakapag-earn tayo ng 19.61 na revenue sa business natin. Which is something na good sa rule of thumb ng management services. Ilang. Sorry. Yan. So, sa cash ratio, same lang din siya kasi nga, ang composition ng current assets natin is cash. So, parang same lang din siya ng account. Pero for presentation purposes, pinaghiwalay din natin siya. Kasi magkaiba naman yung concept ng current ratio sa cash ratio. So, yun lang din naman yung concept nun. Same lang sila. Parang, pinapatunayan ni number 1 yung assumption sa number 2 and vice versa. Yan. Sa profitability ratios naman, makikita natin na same lang siya all throughout the year. Yung gross profit natin, galing dun sa minus natin yung sales versus yung sa cost of service, kaya nakuha natin yung gross profit. Tapos yung sa revenue, minus na natin yung all other expenses natin, operating expenses. So, divide natin, makikita natin na all throughout the year, same lang siya. So, ibig sabihin nito, may effective management tayo sa business natin. Na kaya nating i-manage na hindi siya tataas, hindi siya bababa ng sobra-sobra. Parang, kumbaga, na-maintain natin yung standing na business sa industry. Then, sa return on assets naman, and ipagsasabi ko na yung return on assets at return on equity kasi halos same lang din sila ng concept. Ang pinagkaiba lang yung basis ng computation nila. Whereas si return on assets ay nakabase sa total assets natin and si return on equity ay nakabase sa kung magkano yung equity natin. Pero both sila ay dinedivide sa net income na makikita natin sa income statements natin. So, ayan. Makikita natin na both sila bumababa. Ang ibig sabihin lang yan, masyadong malaki yung cash natin. Na hindi, parang, kumbaga sa matikat natutulog na yung pera, ganun. Kasi hindi natin siya ginagamit for other purposes. Like, nasa business lang siya. So, if ever na tanungin kayo kung paano nyo i-address yung ganung problem na bumababa yung ROA at ROE nyo, pwede nyo sabihin na mag-invest pa kayo sa ibang, mag-invest kayo sa, sa pagdadagdag ng branches, ganon. Basta yung mga investment activities, para lang umiikot yung pera. Kasi sa isang business maganda na umiikot yung pera sa buong business. Pero sa assumption kasi natin, di ba, hindi naman tayo naglagay ng other expenses bukod dun sa leasehold improvement sa start ng taon. And hindi rin tayo nag-assume na mag-expense tayo ng ibang mga bagay. Kaya, basically, parang natulog yung pera sa business natin. Ayun. Yun lang din yung laman ng both ROA at ROE. Dito naman sa break-even points, maalala natin sa management accounting services natin na ang break-even ay kung ang phenomenon na hindi tayo malulugi yet hindi rin tayo mag-generate ng profit. So makikita natin na kino-compute siya
yung selling price natin minus yung variable cost per packs or kung ilan, kasi packs tayo kasi isang tao, di ba? Hindi naman unit, literal. Kasi parang tao yung supply natin, as we can recall. Then, eto, based lang din siya dun sa 15% na nakuha natin sa previous chapters na nakuha natin yun. And inano lang natin siya, in-isolate natin for each individual. So, yung variable cost, dinifferentiate natin dun galing sa 5,000 na sinabi kong cost per tao. Dinifferentiate natin yung fixed dun tsaka yung variable. Tapos, dinivide lang din natin kung kung ilan yung kasya para doon. Para makuha yung sa variable. Sorry. Tapos, kapag na-minus na natin yung selling price sa variable cost, makukuha natin yung contribution margin. Dapat WAC yung ginagamit dito. Pero since tayo ay gumagamit ng or nagpro-provide ng iba't ibang services, kaya weighted average of contribution margin yung ginamit natin. So yan, yung sales mix galing lang din siya dun sa previous chapters. So parang kung ano yung laman ng previous chapters, yan ang din yung nakalagay dyan. So nakuha natin itong weighted average on contribution margin of 0.74. And sa units naman, in terms of units, nagaling lang din dun sa kanina. Ito din siya. Tapos, i-divide natin sa fixed cost. Yung mga fixed cost na na-mention natin kanina dun sa income statement, yung mga in-expense natin, aside dun sa cost of service, yun lang din yung fixed cost na in-assume natin. So, yun. Dinivide lang natin and makukuha natin na para magkaroon pala tayo ng break-even point, kailangan makakuha tayo ng 4 million sa unang taon. Then, sa fixed cost naman, sa break-even point sa units or kung ilang tao yung magsaservicean natin, 120 lang. At mag-break-even tayo. Dito naman sa schedules, ayan nga, sinabi natin na ang cost ay based sa 5,000 per individual. And eto, ayan, na-edit ko na pala yung concern kanina. Sorry, wala kasi ako sa alaman nung ginawa ko to. Pero yun lang naman din yung difference nun. Yan, so sa placement, galing lang din to dun sa projected sales natin kanina. Yung allocation ni entry level tsaka ni skilled worker. Tapos, ito yung sinasabi nating average annual salary. Basically, yung dun sa sa projected sales, binago lang natin yung format of presentation. Pero, as you can see, same lang din siya dun sa projected natin na sales kanina. Yan. Parang, differentiate, parang mas bin-breakdown natin kung saan nakuha si ganito, saan nakuha si ganyan. Yan. Then, self-explanatory naman kasi same lang din naman ang application from year 1 to year 5. Then, lastly, dito sa cost ng production or ng sales. Yan. Tanggalin pala natin yung production kasi hindi naman, pero yan, hindi naman sobrang big problem yan. Then, sa cost of services, in-assume din natin yung sa successful placement, galing lang din siya dito sa taas, di ba? Makikita natin kung ano yung nakalagay na successful placement, yun lang din yung nakalagay na successful placement dito. Kasi kung ano lang din naman yung sales natin, yun lang din naman yung papatawan natin ng cost. So, average cost per employee ay 5,000. So, multiply lang din natin siya. So, ibig sabihin sa bawat tao na employee na ma-hire natin, maipapa-hire natin, 5,000 yung cost ng isa. So, multiply lang din natin yan. Then, straightforward kasi same lang din sa application ng year 1 to year 5. Ayun. May questions pa ba? Saan po ulit nakuha yung 5,000? Yan yung average cost sa industry ng recruiting agency. Siya? Pwede siyang
comprise kasi siya ng psychological test, background check, tsaka mga other test, neurological test na kinakonduct ni recruiting agencies. Kaya siya 5,000. Same lang din naman ng kailangang test kay ano. Okay. It's after the past 5 years if the yung consumption for the past 5 years, actually na-recompute ko siya. Kasi hindi ko alam kung saan nakuha yung sa revenue. Pero parang ginawa ko siyang same dun sa computation lang din ng mga demand, supply. Ipalikan natin. Ay, wait. Ito ba yung sa, yung sa population? Di ba yun? Hindi ko pala siya nilagay. Ayan. Pero dun naman sa initial, pwede nyo na, acceptable naman yung nilagay nyo. Kaya hindi ko na din siya binago dito. Kasi kung nakita yun, may questions pa ba? Sa ano po, nalito lang ako, yung nag-negative. Saan po? Demand po Negative. yata yun. Ayan. Okay. Normal siya kapag nagde-demand and supply analysis tayo. Sa lahat, magde-negative talaga siya. Kasi pinapakita natin kung ilan yung difference ni demand versus sa supply. Tapos dito makikita natin na nag-oversupply siya. I-disregard natin yung yung negative. It doesn't mean na negative siya. Negative din yung impact niya sa atin. Na sabi ko nga, ang oversupply sa industry na to ay pwede natin gamitin as a benefit natin. Since hindi naman lahat ng employees ma-hire agad kapag nag-apply sila. So yung advantage sa dami ng tao, marami tayong supply, kumbaga. Yun lang nga. Akala ko kasi siya yung magne-negative siya sa amin. Kaya sabi ko, baka negative din. Hindi naman. If ever na, yun yung sabihin nyo na normal siya kapag nagko-compute tayo or pinapakita natin yung demand and supply analysis. Kasi yun nga yung composition ng demand and supply analysis, ima-minus natin yung isa versus sa isa. Ang pinapakita lang niya na may oversupply tayo. Tapos also add ko din add ko lang din pala if ever baka kasi tanungin kayo na yung demand and supply analysis magagamit niyo siya as advantage para ma-project kasi yung mga susunod na statements nyo and sa sales din. Kung kailangan ba talaga ng industry ng ganitong business. Ayun. All others tapos naman na yung presentation. If ever may questions kayo,